Mian Mian? Mian Mian? Mian Mian? Hindi natutuloy si Kuya sa kompetisyon sa math? Dadalhin ka na ngayon ni Kuya sa ospital. Mian Mian? Gising ka na? Aray, 19:82. Hindi ba't wala na ako? Nasaan ba ako? Mian Mian? Ayos ka lang ba? Huwag mo namang takutin si Kuya. Kuya! Ang boses ko, bakit naging ganito? Mula nang pumanaw sina Mama at Papa, si Kuya ay wala nang natirang kamag-anak kundi ikaw. Kaya hindi ka dapat mapahamak. Ha? Ako? Bakit ako naging isang bata? Tama. Aba, ang galing. Mahusay. Ang world-class na problemang ito sa math ay sa wakas nasagutan na. Ipinapahayag ko, ang kampiyon ng kompetisyong ito sa math ay, mula sa bansang China, si Professor Gu. Tagumpay para kay Professor Gu. Napakagaling talaga ni Professor Gu. Professor Gu! Professor Gu! Halina kayo, susunod ay tawagin natin si Professor Gu para sa kanyang talumpati ng pasasalamat. Walang duda ang ating Professor Gu, napakagaling. Dahil sa pagkamit ng unang kampyong ito para sa bansang China, labis akong natutuwa at napakasaya. Ako, Hala, Professor Gu. Anong nangyari kay Professor Gu? Professor Gu, Professor Gu. ito ay sanhi ng sobrang pagkabigla. Nagkaroon siya ng brain blockage. Bilis, tumawag kayo ng doktor, bilis. Professor Gu. Ayos ka lang ba? Gising! Bilis! Professor Gu. Professor Gu. May doktor ba rito? Kailangan ng paunang lunas. Professor Gu. Professor, naririnig mo po ba ako? nakalipat ba ako? Ng panahon? Ang International Math Selection Competition ay magsisimula na. Pinapaalahanan ang lahat ng kalahok na pumunta na sa loob sa tamang oras. Magsisimula na ang kompetisyon? Kailangan ko nang umalis. Kompetisyon sa math? Sasama ako sa'yo. Ang laban na ito ay pang-internasyonal na level. Maging ang mga pinadalang hurado ay galing sa Chinese Mathematics Association na balitaan ko. Kapag nakapasa ka sa pre-selection, mayroon kang premyong $200. Ganoon kalaki. Kaya pala nakita ko ang mga estudyante sa kabilang baryo na nagmamadaling bumalik dito. Pati na ang anak ng kapitan ay sinadya pang bumalik mula sa universidad sa Haicheng para sumali sa kompetisyon. Anak ng kapitan, iyong nag-aaral sa universidad sa Haicheng at simula bata pa ay pinupuri na ng lahat ng guro bilang isang batang henyo. Siyempre naman. Tingin ko sa pre-selection na ito, paniguradong para sa kanya na iyon. Teka, naaalala ko na dito sa baryo natin ay may isa pang estudyante na nag-aaral sa Haicheng. Iyong kay Pamilya Gu ba? Oo, Ang anak na iyon ni Pamilya Gu, paanong naging estudyante iyon? Tumigil na siya sa pag-aaral at dahil wala na ang kanyang tatay na sugarol, iniwan siyang lubog sa utang. Naku, wala na rin ang nanay niya, napakalaki talagang malas. Hay, kung titingnan, wala na siyang pag-asa. Tara na. Huwag kang mag-alala, kuya. Huwag mo silang pakinggan. Mian Mian, bakit para kang isang munting matanda magsalita? O sige na, dito ka lang at huwag kang aalis. Pupunta lang si Kuya sa registration. Mukhang napunta ako sa dekada 80 at pumasok sa katawan ng naiwang anak ni Pamilya Gu. Noong dekada 80, ang National Entrance Exam scores para sa math ay hindi man lang umaabot ng 30 at ang Math Olympics ay nagsisimula pa lamang. Kung sasali ako, hindi ba't napakadali lang na makuha ang kampyonato? Ano ito? Iyan ang mahirap na math problem na iniwan ng mga hurado sa pisara. Hanggang ngayon ay wala pang nakakalutas niyan. Sabi nila, kapag nasagutan iyan, ay magkakaroon ng karagdagang puntos. Naku, mukhang sobrang hirap niyan. Tara na, alis na tayo. Tara, tara. Napakasimple lang ng tanong na ito. Mahirap na ba ito?
Elder Meng, isang malaking karangalan ng inyong pagbisita sa aming baryo, kami ni Zhao Yang, ay lubos na nagpapasalamat po. Ay naku, hindi naman po. Ang inyong anak sa universidad ay sadyang mahusay rin. Maging ako ay nabalitaan ang pangalan niya bilang isang henyo ng math department. Salamat po, Professor Meng. Pagbubutihan ko pa po. Opo. Teka, sino ang nakasagot sa tanong na ito? Sinong nagsulat ng kung ano-ano sa pisara? Hindi lang iyan kung ano-ano, nilutas na po iyan. Bilis! Ibigay mo sa akin ang sagot ng tanong na ito. Hindi ako nagkakamali. Ito nga ang tamang sagot. Ang tanong na ito ay isang pambihirang Olympiad math problem. Maging ang pinakamagagaling na estudyante sa universidad ay kakaunti, bulang ang nakakalutas niyan. Hindi ko inaakalang sa nayo na ito ay may makakalutas niyan. Hi, may nakakita ba sa inyo kung sinong nakalutas nito? Wala po. Masyadong maraming tao ang pumunta rito ngayon. Marahil kailangang magtanong sa mga nagbabantay para malaman. Eh di magtanong na kayo. Napaka-importante ng taong ito. Ito ang kailangan ng huwagwa. Isang henyo sa matematika. Huwag na kayong maghanap, ako iyon. Masyadong madali ang tanong na iyon. Suggest ko na dagdagan pa ang hirap. Saan galing ang batang ito? Anong alam mo? Umalis ka na rito. Isa itong world-class na Olympiad math problem. Ang sino mang makakalutas nito, siguradong isa sa mga nangungunang henyo ng huwagwaneng may mga bagay na hindi basta-basta sinasabi. Ikaw, hindi ba't ikaw iyong sa pamilya Guna? Mian. Bakit ka pakalat-kalat dito? Pinag-alala mo ako ng husto. Gujing, ikaw nga talaga, kung hindi ako nagkakamali, kapatid mo siya, di ba? Magkakilala kayo? Professor Meng, hindi niyo po alam, ang taong ito ay dating estudyante ng Haicheng University, pero dahil sa pagnanakaw at pagkakaroon ng mga utang sa sugal, huminto na siya sa pag-aaral. Sinungaling ka! Hindi ako nagnakaw. Maliwanag na sinisiraan mo lang ako. Professor, ang taong iyan ay kilalang balasubas sa amin hanggang ngayon. May utang pa siyang $100 sa pamilya namin. Ang taong ganyan ay walang karapatang sumali sa math competition. Palabasin siya. Nakapagrehistro na ako? Wala kayong karapatang alisin ang karapatan kong lumahok. Professor Meng, isa po kayong hurado? Tama po ang sinabi ko, di ba? May tuntunin sa kompetisyon na hindi talaga pinapayagan ang mga taong sangkot sa ilegal na gawain kung may ebidensya ka na makapagpapatunay na wala kang nilabag na batas. Gujing, bibigyan kita ng pagkakataong lumahok. Basta't makuha mo ang unang pupwesto, hindi mo na kailangang bayaran ang utang mo sa amin. Pero kung hindi, tatay. Kapag hindi ka nanalo, isasanla mo sa amin ang bahay at lupa nyo at tuluyan ng aalis sa nayon na ito. Hindi lang iyan, gusto ring ampunin ng tito ko ni Silangang Nayon. Ang kapatid mo. Huwag mong asahan. Sino ang hindi nakakaalam na matandang binata ang tito mo? Gusto mong gawing batang asawa ang kapatid ko. Anong pinagsasabi mo, bata? Naaawa lang ako sa inyo dahil wala na kayong mga magulang, pero bakit ang dumi ng pinalalabas mo? Isang salita lang. Papayag ka ba? Ha? Kung hindi, hindi ka makakasali. Sa math competition na ito. Kailangang manalo ako at makuha ang premyo para sa unang puwesto, para mabayaran ang utang sa sugal ni tatay at magkaroon ng pampaaral para kay Mian. Pero, hindi maaari. Hindi ko pwedeng isugal si Mian. Sige, magkaalaman na. Pero, kapag kami ang nanalo, kailangan niyong humingi ng tawad sa kuya ko sa harap ng lahat habang nakaluhod. Mian, nawawala ka na ba sa sarili? Hindi ito isang biro. Gujing, makikita na lang tayo sa kompetisyon. Professor Meng. Paslit. Mian, matagal na akong huminto sa pag-aaral at mahina na ang kaalaman ko sa math. Ilang taon ka pa lang din namang nag-aaral, kaya kapag natalo ka, madadamay ka lang. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi ako kailanman mabibigo pagdating sa math. Maligayang pagdating sa inyong lahat, mga kasama. Sa ating isinasagawang International Mathematics Olympiad Selection, pipili tayo ngayon ng nag-iisang panalo, nakakatawan para sa kompetisyon sa syudad. At ngayon, sisimulan na ang ating laban. Ang paglutas sa mga tanong. Kung sino ang pinakamabilis, siya ang mananalo. Mayroon na bang kalahok na gustong mauna? Ako po. Umakyat ka doon at ipakita ang galing mo bilang math genius at sa harap ni Professor Meng.
ay galingan mo ng husto para tuluyan ng mapaalis ang walang kwentang si Gujing. Kasalanan niya ito dahil sa college entrance exam noon, sinapawan niya ang galing mo. Huwag po kayong mag-alala. Gujing, humanda ka ng mapalaya sa baryong ito. Magsisimula na ang oras. Ang tanong na ito ay parang binagong bersyon ng pinakamahirap na tanong mula sa nakaraang Math Olympiad. Ang bilis niya talagang magsagot. Tunay nga siyang math genius ng Haicheng University. Nakuha niya talagang sagutan ng ganito kahirap na tanong. Sus! Pitong minuto na ang nakalipas, ang pagkakatanda ko. Ang kampiyon noong nakaraang Olympiad ay natapos ang sagot sa loob ng 5 minuto. Tapos na. Natapos na ng ating kalahok ang pagsagot sa loob ng 10 minuto. At ang kanyang sagot ay saktong-sakto. 10 minuto. Nakuha niya ngang tapusin sa loob lang ng 10 minuto. Siguradong sa kanya na ang unang pwesto. Gujing, ikaw naman. Gujing, oras mo na. Dapat si Mian Mian ang mauna. Huwag ka nang manggulo, Mian. Hindi ka naman nakapag-register, kaya si kuya na lang ang pupunta. Magsimula na ang oras. Ilang taon ka nang hindi nag-aaral. Baka kahit ang mga tanong ay hindi mo na maintindihan. Sa tingin ko, ni hindi man lang niya maiusog ang panulat niya. Iba talaga ang galing ng anak ko. Ay nako. Ang paraan niya sa pagsagot ay kamukhang kamukha ng sa propesor sa Asosasyon ng Matematika. Walang pagkakaiba. Hindi ba't sabi nila, ay tumigil na siya sa pag-aaral noon? Bakit napakagaling niya? Siya naman kasi ang dating top scorer sa entrance exam. Totoo nga ang mga balita tungkol sa kaniya. Ang tanong na ito, madali sa simula pero mahirap sa dulo. Maraming magagaling na estudyante ang nahirapan sa huling bahagi nito. Gujing, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Bakit sa bandang huli? Napakarami ng mahihirap na tanong. Mukhang kailangan gumamit ng formula. Ang formula na iyon, naalala kong nakita ko sa isang reference book. 7 minuto na ang nakalipas. Tapos na ang career niya. Siyam na minuto na ang nakakalipas. 1 minuto na lang ang kulang para sa oras ng nakaraang kalahok. Ang kalahok na ito, matatapos kaya niya ng mas maaga? Gujing, ako at ang tatay ko ay binayaran na ang gumawa ng mga tanong. Ang ibinigay na tanong sa iyo ay kailangang gamitan ng formula na wala sa syllabus. Siguradong talo ka na. Ang hirap ng tanong na ito, kumpara sa naunang isa, ay hinding-hindi mapagkakumpara. Talaga bang sa tadhana na lang ako aasa? Gamitin mo ang Fuselier-Lipkin linkage at masasagutan mo ang tanong na iyan. Batang pasaway, ano ba ang mga sinasabi mo? Anong Lipschitz experience? Akala mo ba isa kang math professor? Gujing, sundin mo na lang. Ang isang bata na hindi man lang nakatapos ng elementary, siguradong hindi alam kung ano ang Mathematical Olympiad. Saan galing ang batang iyan? Ginugulo niya ang takbo ng paligsahan, paalisin niyo na siya agad. Hindi. Ang formula na ito ay mas mabilis pa kaysa sa solusyong ibinigay na sagot at mas simple. Isa lang siyang bata. Bakit mas malalim ang naiisip niya kaysa sa mga professor? Kuya, magtiwala ka sa akin. Mga kasama, pakiusap, manatiling tahimik. Bawal ang maingay habang may paligsahan. Paubos na ang oras. Wala na akong magagawa. Susugal na ako.
10 minuto na ang lumipas, huling 10 segundo na lang. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tapos na ako. Natapos na ng kalahok ang pagsagot. Sa loob ng 9 na minuto at 55 segundo. Tama kaya ang kanyang naging sagot? Ang tanong na ito, kung titingnan sa lohika, ay hindi ang karaniwang paraan ng pagsagot ng kalahok. Sinasabi ko na nga ba, ang mga sinabi ng batang ito ay hindi dapat seryosohin. Gujing, talo ka na. Pero, tama ang sagot. Kaya naman, pasado ang solusyon. Ano? O kaya, talaga bang nakuha nila ang tamang sagot? At isa pa, ginawa nila iyon ng wala pang 10 minuto. Ang paraan ng paglutas ng batang iyon kanina, sa loob lang ng ilang segundo, ay natapos na agad niya. Kung alam ko lang sana, sa bilis ng paglutas na iyon, mas mabilis pa siya kaysa sa kampeon noong nakaraang taon. Imposible. Paanong naging tama ang sagot? Tama, mali ang proseso. Kaya paanong naging tama ang resulta? Sa sinasabi niyo, kinu-question niyo ba ang paghusga naming mga hurado sa komite? Ngayon ay idinedeklara ko na ang sa kompetisyong ito, ang nagwagi ay si Gujing. Yeah. Mian, nanalo tayo. Pero kailan pa naging ganito kagaling si Mian? Hindi ako pumapayag. Professor Meng, madaya si Gujing. Ang kapatid niyang babae ay nagpapasa ng mga sagot habang may laban, gumagawa sila ng gulo, ito ay laban sa panuntunan, kaya dapat ay kansilahin ang kanilang panalo. Oo nga po. Tama po iyon, hindi iyon sumusunod sa patakaran. Ito ay... Ang tanong para sa kapatid ko. Kumpara sa tanong mo, malinaw na makikita ng kahit sino na ang antas ng hirap ay malayong malayo. Hindi ko alam kung ito ay paglabag sa panuntunan, pero humihiling ako sa komite na imbestigahan ang gumawa ng mga tanong. Nagsususpetsya ako na may nagaganap ditong pandaraya para sa pansariling interes. Ikaw na bata ka, ano ba itong mga kalokohang pinagsasabi mo? Professor Meng, huwag mong pakinggan ang mga kasinungalingan niya. Alam nating lahat na. Random ang pagpili ng mga tanong. Parang mga mahahalagang pagsusulit lang iyan. May mga taong nakakaalam at may mga hindi nakakaalam. Ito ay nakabase lang sa swerte. Bakit mo idinadamay ang pagiging madaya? Tama iyon, Professor Meng. Ang swerte ay bahagi rin ng iyong kakayahan. Ang pagpasa ng formula habang may laban ay isang paglabag. Ngunit ang hirap ng dalawang tanong na ito ay talaga namang magkaiba. Para maging patas, muli tayong magkakaroon ng laban ng paglutas ng problema para makasiguro kung sino ang tunay na panalo. Ano po? Ang tingin niyo rito? Payag akong makipaglaban muli. May ilang mga taong duwag na gustong tumakas. Kung hindi nyo kayang lumaban, umalis na kayo rito. At ang inyong mga ari-arian at lupain ay ibigay nyo na sa amin. At isa pa, ang iyong kapatid. Ang aking tito ay matagal na siyang naghihintay. Sige. Sasali ako. Ang dalawang ito, sa sobrang sigla nilang pumayag sa muling paglalaban, tiyak na may masama silang binabalak. Kuya, paano kung ako na lang ang pumunta? Mian, umupo ka na lang dyan ng payapa. Kahit na nahulaan mo ang sagot kanina, pero sa swerte lang, hindi ka mananalo sa kompetisyon. Kaya ako na lang ang pupunta. Susunod na ay ang ating extension round at kailangan pa ring sagutan ang problema. Sinong contestant ang mauunang sasabak? Ako ang nauna noong nakaraan. Kaya ngayon, unahin naman natin si contestant Gujing. Sige. Ako na ang mauuna. Ingat! Nadapa ka lang habang naglalakad? O siya, ayos ka lang ba? Ay, pasensya na. Natapakan ko na naman ang kamay mo. Hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Huwag kang bastos. May nangyari lang na kaunting aksidente kanina. Kaya naman ngayon, ito na ang oras para kay contestant Gujing. Magsisimula na. Ang oras. Mali? Ito ang binagong bersyon ng tanong sa finals noong nakaraang taon. At mas mahirap pa ito ngayon. Paanong napasama ang ganitong tanong sa qualifying round? Para sa nakababatang kapatid na babae, hindi ako pwedeng matalo.
Tapos ko na itong sagutan. Sige. Tama ang naging pasya ng mga hurado. Ang oras na ginugol ni Gujing ay 20 minuto. Tawagin na natin ang susunod na kalahok. Gujing, tapos ka na sa pagkakataong ito. Ang problemang ito ay mas mahirap pa kaysa doon sa isa kanina. Ang oras ay magsisimula na. Tapos ko na itong sagutan. Ang ginugol na oras ng kalahok na ito ay 9 na minuto at 20 segundo. Ang naging sagot ay tamang-tama. Wala pang 10 minuto iyon. Ang dati nating kampeon ay nakatapos ng hindi bababa sa 11 minuto. Parang nagparaya pa siya kanina, napakagaling niya talaga. Pero ang 20 minuto, laban sa 9 na minuto, talagang talon-talon siya. Gujing, talo ka na. Dahil talo ka na, huwag ka nang magtagal pa. Umuwi ka na agad at isuko ang iyong bahay at lupa. Tungkol naman sa iyo, sumama ka na sa akin ngayon din. Sinong nagsabing talo kami? Professor Meng, nais kong magsumite ng aplikasyon para makasali sa Math Olympiad. Professor Meng, nag-a-apply akong sumali sa math competition. Bata, ang kompetisyon ay hindi lang lugar na basta mo na lang pupuntahan kung kailan mo gusto. May mga patakaran tayong sinusunod. Gusto mong sumali? Kailangan mo ng registration form para doon. Tama yan, huwag ka nang manggulo rito. Nakatsamba ka lang kanina sa hula mo, isang batang hindi pa nakapagtatapos ng elementary, umuwi ka na muna at pag-aralan ng simpleng math bago ka bumalik dito. Ano? Lolo, ang baho ng hininga mo. Ano? Lolo? Tinawag mo akong lolo? Hindi, sandali. Ako, 40 taong gulang pa lang ako. Tapos lolo ang tawag mo sa akin? Bata ka. Etong registration form, maari na ba akong sumali ngayon? Bakit ka may registration form? Sinong nag-aproba niyan? Pa? Hindi ko rin alam. Anong nangyayari? Sigurado akong maaari na siyang sumali. Mian. Kuya, tiwala lang sa akin. Hindi ko akalain. Ngayong araw sa ating kompetisyon ay may sasalubungin tayong pinakabatang kalahok. Inaanyayahan ng ating judge sa entablado para ibigay ang tanong. Ito ba ang nakababatang kapatid na babae mula sa pamilya Gu? Hindi man lang maabot ang blackboard sa liit niya. Masyadong pabaya ang mga organizer, paanong pati registration ng bata ay inaprubahan nila. Ang oras ay magsisimula na. Isang math problem, sarami ng numero, hindi ko man lang mabasa ng maayos. Kaya ba itong sagutan ng tao? Nakakatakot naman ito. Ito ang problemang kahit ang mga sikat na mathematician noong panahon ng Huagwa ay inabot ng 30 minuto para masagutan. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Tapos ka na pong isulat. Napakagulat nito. 1 minuto pa lang ang lumilipas. Ang bilis naman. 1 minuto lang. 1 minuto? Nagbibiro ba siya? Siguradong kung ano-ano lang ang isinulat niyan. Para lang maisalba ang dignidad niya, wala na siyang kahihiyan. Gujing, ito ba ang klase ng nakababatang kapatid na babae na pinalaki mo? Kaya ngayon ang resulta, tama kaya ito? 8. Tama. Isang napakabatang bata? Nasagutan ba talaga ng tama? 2. Tama. 4. Tama. Tingnan naman natin ang huling numero. Tingnan natin, ang huling isa. 9. Tama ka dyan. Batiin natin ang kalahok na si Gumian Mian. Siya ang nagwagi sa patimpalak.
Hindi ko inaakalang si Mian Mian ay ganito pala kagaling. Hala, isang henyo. Isa siyang tunay na henyo. Nagkamali talaga ako ng tingin sa kanya noon. Kung ikukumpara, ang 9 na minuto ni Zhou Yang ay balewala lang. Isang minuto lang ay nagawa na niyang sagutan ang ganito kahirap na problema sa matematika. Dahil sa ganitong henyo, baka sakali, ang huwagwa ay talagang manalo ng parangal. Nanalo ako! Ayon sa ating pustahan, ang lahat ng utang ay burado na. At kailangan ninyong lumuhod sa harap ni Kuya, yumuko at humingi ng tawad. Kalokohan. Wala kayong karapatan ni Kuya na sumali sa kompetisyon, kaya paano kayo mananalo? Tama. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang pamilya nyo ay sikat na mga balasubas? Tumigil pa sa kolehiyo, mga kriminal kayo sa simula pa lang, at gusto nyo pang manalo? Ang kapal talaga ng mukha mong sabihin yan. Ang salita ng kagalang-galang na tao ay dapat panindigan. Nangako kayo ng maayos noong una, ngayon ay ayaw nyo nang sumunod. Ha 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 ha. Ayaw sumunod? Kung hindi dahil sa awa namin, kahit sa pinto ng paligsahan, hindi sana kayo makakapasok. Sa tingin ko dapat kayong lumuhod at magpasalamat sa amin. Kuya, sabihin mo sa ating mga kabarangay ang totoo tungkol sa utang at sa paghinto sa pag-aaral. Alam naman ng lahat na sugaro lang tatay ko, kaya kapos na kapos kami sa pera. Kailangan naming mag-aral ng kapatid ko, kaya napilitan si nanay na humiram sa village chief ng $20 para pambayad sa aming eskwela. Pero dahil hindi siya marunong magbasa, napapirma siya ng utang na $100. Gayong $20 lang naman ang ibinigay. Tungkol naman sa pagtigil sa pag-aaral, ikaw ang malinaw na nagnakaw ng kuwintas ng kaklase nating babae. At ako pa ang pinaratangan mo, sinadya mong gumawa ng iskandalo, hanggang sa mapilitan akong tumigil na lang sa pag-aaral. Ikaw, nagsisinungaling ka. Professor Meng, kailanman ay hindi naging kriminal ang aking kuya. Sa kompetisyong ito, may ganap kaming karapatan na lumahok. Ayon sa mga patakaran, maituturing silang kwalipikado. Magrereklamo ako. Paano nagawang sagutan ng batang ito ang mga math problem na iyon? Siguradong nandaya siya. May mali rito? Hinihiling ko sa komite na imbestigahan ito at bawiin ang kanyang pagkapanalo. Nandaya? Sa tingin ko, ang mga totoong nandaya ay walang iba kundi kayo. Nandadaya? Sa tingin ko, ang tunay na nandadaya ay kayong dalawa. Pinayaran niyo ng maaga ang gumagawa ng pagsusulit para bawat tanong ay ibigay sa iyo ang sagot at sinadya niyong bigyan ng ibang kalahok ng napakahirap na mga tanong para maalis ang mga kalaban at para magtagumpay ka sa pagpasa. Puro kakalokohan. Matalino ang anak ko at ang mga tanong sa pagsusulit ay sarili niyang gawa lahat. Ano pala ito? Huwag mo nang hawakan, iyan mismo ang nasa loob ng bulsa mo. Ikaw, maling paratang iyan. Idememanda kita ng paninirang puri. Professor Meng, huwag po kayong maniwala sa sinasabi niya. Hindi po namin kailanman magagawa ang ganoong bagay. Narito pa ang inyong mga sulat kamay noong kayo ay nag-uusap. Ito ay matibay na ebidensya? Susubok pa ba kayong magdahilan? Mga bata, Professor Meng, pakinggan niyo po muna ako. ilayo sila at ibigay sa mga autoridad para imbestigahan. Professor Meng, pakinggan niyo ang paliwanag ko. Hinuli na siya. Iyon pala ang totoong nangyari. Buti nga at hinuli siya. Mabuti na lang at natuklasan mo ito. Kung hindi, ang kompetisyong ito ay masisira lang ng ganyang klaseng tao. Hindi ko lang po matanggap na inaapi nila ang kuya ko. Mian, saan mo natutunan? Ang tungkol sa matematika? Mag-isa lang po akong nag-aral. Tunay na kahanga-hanga ang iyong talento. Siguro, siya ang pag-asa para sa ating huwagwa na makapasok. Kailangan ko siyang bigyan ng motibasyon. Teka. Ikaw ba si Gujing? Opo. Tungkol sa paghinto mo sa pag-aaral, huwag kang mag-alala. Pagkabalik ko, aasikasuhin ko agad ang iyong aplikasyon. Inaanyayahan kita na bumalik at mag-aral sa Haicheng University. Talaga po? Maraming salamat po, Professor Meng. Ang perang ito ay sapat na para sa iyo at sa iyong kuya para sa inyong kinabukasan. Ano pong kapalit nito? Sana ay, sa pandaigdigang kompetisyon ng math, ay makamit mo ang pangalawang pwesto. Ang matematika sa huwagwa, simula noong unang panahon, ay nahuhuli na sa buong mundo at minamaliit ng ibang mga bansa. Noong huling kompetisyon, ang ating mga kalahok ay minaliit at hinuya ng ibang bansa. Mayroon kang malaking potensyal, sana ay para sa ating huwagwa, ay bigyan mo tayo ng karangalan. Siyempre, hindi naman kailangang pangalawang pwesto. Basta makapasok ka sa finals,
Itong 20,000 dolyar ay ibibigay ko sa iyo bilang premyo. Ayoko po. Bakit? Sa tingin mo ba ay kulang ito? Kung ganoon, dadagdagan ko pa ng 10,000 dolyar. Kahit isang kusing po ay wala akong kukunin. Hindi lang iyon. Isusumpa ko po sa inyo na ang magiging kampeon sa kompetisyong ito ay walang iba kundi mula sa ating wagwa. Magaling. Magaling. Tunay na isang kahangahangang kabataan. Narito ang paanyaya para makasali sa kompetisyon sa lungsod. Nakausap ko na ang manager ng bulwagan para dito. Kayo ng iyong kuya ay mahinahon ng makakasali sa laban. Para sa ating huwagwa, ay galingan mo. Ibigay mo ang iyong dangal. Opo. Ilang taon na akong hindi nakapupunta sa syudad. Hindi ko akalaing ganito, nakalaki ang ipinagbago nito. Kuya, bilisan nating pumasok sa loob. Wala na tayong oras. Sige, Kitahara Sosuke? Siya ba yung nakakuha ng ikalawang pwesto sa nakaraang math competition? Balita ko, miyembro rin siya ng Olympic High IQ Society, kabilang sa top 10 ng Sakura Country, at siya ang pambato ngayong taon. Tama ka dyan. Mr. Kitahara, dumating na po kayo sa wakas? Dali po, tuloy po kayo sa loob. Hindi man lang nakapasok sa finals ang mga taga-Hua Country, pero ang lakas pa ng loob na maging host, nagyayabang lang kahit wala namang ibubuga. nasa Hua Country na nga pero ang yabang pa rin. Talagang sumusobra na ang mga taga Sakura Country. Hoy, alis dyan, alis! Saan ba nanggaling ang mga prompting ito? Hoy, alis dyan! Saan galing ang mga taga-probinsyang ito? Mga kalahok po kami, narito kami para sumali. Hindi mo ba alam na dapat 10 minuto bago magsimula ay nakapasok na? Tapos na ang oras, hindi na kayo pwedeng pumasok. Pero iyong taong iyon, paano siya nakapasok? Hemp. Siya ay isang marangal na kalahok mula sa Sakura Country. Ikaw na isang taga-probinsyang walang alam, anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa kanya? Tama, tingnan mo muna kung sino ka. Umalis ka sa harapan namin. Napakababa ng tingin niya sa sarili niya sa harap ng mga banyaga. Pero sa mga sarili nating kalahok ay nagawa niyo kaming itulak at gawan ng hindi maganda. Hindi ba kayo natatakot na ireklamo ko kayo sa komite? Ay nako, batang ito, kumite pa nalalaman. Alam mo ba kung sino ang pinuno ng komite? Si Elder Meng. Siya ay isang tanyag na propesor sa matematika sa buong bansa. Kayong dalawang taga-probinsya, hindi nyo man lang masisilayan ang mukha niya at magrereklamo pa kayo. Akala mo naman kung sino ka. Si Elder Meng mismo ang nagbigay sa amin ng imbitasyon para papuntahin kami rito po. Kayong dalawa? Makikita nyo si Elder Meng? Nakakatawa naman ito. Para ko na rin sinabing, makikita ko ang pinuno. Ano ka? Sinuswerte? Hindi. Ano po ba ang kailangan gawin para papasukin nyo kami? Gusto nyong pumasok? Napakadali lang. Lumuhod kayo at sumamba sa harapan ko. Ikaw! Ayaw niyong lumuhod? Isasara na namin ang pinto. Ikaw at ang walang silbing bata na iyan. Bumalik na lang kayo kung saan kayo nanggaling. Magsisimula na ang kompetisyon. Hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras. Sige po, basta tandaan nyo, kapag lumuhod ako, papasukin nyo kami. Oo. Kuya, Sandali. Teka lang. Ito ang mga importanteng panauhin ni Elder Meng. Ngayon, ganyan ba kayo makitungo sa kanila? Sina Miss Joe at Young Master Young Zoe. Master Joe. Itong dalawang taga-probinsyang ito, paano sila naging importanteng panauhin? Tingnan niyo pong mabuti, sir. Baka po nagkakamali lang kayo? Magkaibigan ng pamilyang Meng at Zhao. Noong nakaraang araw ay binigyan ako ni Elder Meng ng litrato at sinabing kilalanin ko silang mabuti para maasikaso sila ng maayos. Ano, sasabihin niyo ba sa akin ngayon kung na nagkakamali ako? Wala po akong balak kwestiyunin kayo. Kaya lang po. Kaya lang po? Kasi po, huli na po silang dumating. Ayon po sa patakaran,
Kailangang pumasok 10 minuto bago ang simula. Sumusunod lang po kami sa patakaran. Patakaran? Nakasaad sa opisyal na rules ng kompetisyon na para sa mga contestant na mula sa ibang lugar, maaaring magbigay ng konsiderasyon, basta hindi hihigit sa 1 oras ang huli, maaari pa rin silang lumahok. Saan nyo namang nakuha ang patakarang iyan? Ate, wag mo nang sayangin ang laway mo sa mga to. Masyado kayong mabait sa mga tagalabas, pero sa sarili natin ay napakahigpit nyo. Formal ko kayong inaabisuhan. Tanggal na kayo sa trabaho. Wag na kayong babalik bukas. Junior Joe. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Ang pangit naman ng panlasa ni ate kung ganitong klaseng lalaki lang ang gusto niya at may dala pa siyang bata na parang hindi naman matalino. Hello po, ako po si Gumian. Ano pong pangalan nyo? Kahit ano. Hello po, sir, kahit ano. Kapatid mo siya? Sadyang nagpaalala sa akin si Elder Meng na ang taong darating ang siyang pag-asa para manalo ang bansa natin, kaya kailangang asikasuhin nating mabuti. Hindi ko akalaing Senior Gu, napakagaling mo pa rin sa math at nakasama ka sa International Math Olympiad. Ang totoo niyan? Ang kapatid ko ang contestant, sinamahan ko lang siya rito para sa laban. Ang nakapasok ay itong batang babae. Salamat, ate. Gutom na talaga si Mian. Hi. Mahirap talaga para sa mga bata ang bumiyahe. Mismo. Oo nga pala. Nakalimutan kong ipakilala ang lahat. Ito ang kapatid ko, si Josie Atian, at sasali rin siya sa kompetisyon ngayong araw. Oh, hindi lang pala siya basta kaklase mo. Nag-aaral si Xiatian sa Haicheng High School, at ang totoo niyan, nakamit pa niya ang 2nd puwesto sa China Mathematical Olympiad. Ganoon ba? Ang husay naman. Ang mga kabataan talaga ngayon ay nalalampasan na ang kanilang mga guro. Napakahusay talaga nila. Hindi na po ako bata. Hindi ba nasa high school ka pa lang? Nasa 15 taong gulang ka pa lang, di ba? Maging tumpak naman po kayo. 15 taon at kalahati na ako. Ha? Hoy! Anong ginagawa mo? Pasensya na. Hindi ko napigilan. Narinig ko na para sa kompetisyong ito ay tungkol sa pagkalkula at memorya. Hindi ko alam kung ang team ng China ay makakapasok sa finals ngayon. Ate, huwag kang mag-alala. Dahil narito ako, siguradong makakapasok tayo. Tama. At dahil nandito rin si Mian, siguradong ang China ang mananalo ng kampyonato. Ikaw, bakit ang hilig mong magmalaki? Ang mga taga-China ay makakapasok at mananalo sa kompetisyon? Talagang nakakatawa yan. Ang tagal na namin dito. Sa wakas ay may narinig din kaming biro. Noong nakaraang taon ang China ang pinakamababa pagdating sa matematika, ngayon ba ay mananalo sila? Hahaha. Huwag niyo kaming maliitin. Siguradong ang China ay makakapasok sa pagkakataong ito. Ang lakas ng loob mo. Gusto mo ba kaming hamunin sa pagkalkula? Sige, hamon tinatanggap. Kung ganoon, tatanungin kita. 920, 9,000. 600 at 6, i-divide sa 36, magkano ang katumbas nito? Dahil isa ka palang estudyante, bibigyan kita ng 3 minuto. Dahil isa kang estudyante, bibigyan kita ng 3 minuto. $25,822.388. Tamang-tama, 3 minuto. Isa pa, 25,822 i-multiply sa 386, i-divide sa 28. Magkano ang katumbas nito? Kasing dali lang yan ng 1 + 1 = 2. Magta-3 minuto na, huling 5 segundo. 5, 4, 3. 355,974.714. Anong klaseng galing ang pagmamalupit sa bata? Ako na ang makikipagpaligsahan sa inyo ngayon. Ikaw, isang hindi pa aabot sa 5 taong gulang na bata, marunong ka na ba ng basic math at lakas loob mo pa kaming hinahamon? Bata pa nga, pero ang lakas na ng loob. Sinuwerte ka lang na mahulaan ang sagot kanina. Tatanungin kita ulit, 8,778,889, i-divide sa 3,000, 666, i-minus sa 4,300,
47.405662. Anong sagot? Walang limitasyon sa oras ngayon, basta't makuha ang tamang sagot. Napakaganda ng tanong na ito. Talaga bang pinapahirapan ng bansang Sakura ang mga tao rito? 1,950. Ano? Ang tanong na ito, inabot ako ng 3 minuto. Bago ito masagutan, bakit nasagot niya agad sa loob lang ng ilang segundo? Para patas, hindi ba't oras na para magpalit? Anong magpapalit? Ako naman ang magtatanong, ikaw naman ang sasagot. 1,234 i-multiply sa 7,870 i-plus sa 773,260 i-minus sa 518 i-plus sa 3,144 i-minus sa 10,712,146. Ilang ang katumbas nito? 3 minuto na ang nakalipas, ano? Ito nakuha mo ba? Masyadong mabagal. Ang resulta ay 0. Sinong pumayag na makipaglaro sa iyo? Sinabi ko bang tama ang sagot mo kanina? Hindi iyan magkakamali. Ikaw? Paniguradong gumamit ka ng calculator. Nagplano kayong lahat para lokohin kami. Napakadali lang nito. Hindi na kailangan yon. Ikaw na batang ito. Kapag nanakit ka, maaari kang ma-disqualify sa kompetisyon. Hahanapin ko na agad ang security para rito. Magsisimula na ang kompetisyon. Inaanyayahan ang lahat ng mga kalahok na pumasok na sa loob. Dahil lang nanalo sa kaunting diskarte, ay masyado na kayong kampante. Maghintay lang kayo sa arena. Sa pagkakataong ito, kami ang siguradong magiging kampyon. Tara! Habang nandito ako, akala niyo ba makukuha niyo ang pagiging kampyon? Maligayang pagdating sa ating lokasyon ng Math Olympiad sa araw na ito. Sa laban ngayong araw, magkakaroon tayo ng bakbakang one-on-one at ang mga mananalo ay direktang uusad sa finals. Susunod na tayo para sa ating unang yugto ng kompetisyon, ang kalkulasyon. Ang pinakamabilis magkwenta, ang siyang agad na magwawagi sa round na ito. Ngayon naman, tawagin na natin ang pambato mula sa United Kingdom, si George. Si George? Siya ba? Yung nagtapos sa Columbia University? Na sa loob ng 4 na magkakasunod na taon ay nanguna sa Mathematics Department? Nakakuha ng double degree sa sining at agham at binigyan ng dekano ng isang Medal of Honor na estudyante? Siya yung sinasabing sa daan-daang taon ng paaralan ay ang tanging nakatanggap ng pinakamataas na parangal? Siya nga pala talaga iyon. Mukhang ang kompetisyon na ito ay tinitipon talaga ang lahat ng magagaling. Hindi ko alam kung sina Mian at Xiatian ay makakayanan ito. Ipapakita ang math problem sa screen at kapag natapos ng sumagot ang kalahok, pindutin ang pulang button para ipasa ang sagot. At ngayon, magsisimula na ang oras. 3-digit na addition at subtraction? Tumataas na ang antas ng hirap ngayong taon. Ito na ang pinakamahirap na tanong para sa mental math noong nakaraang taon. Sa unang tanong pa lang ay naabot na ang pinakamataas na standard noong nakaraang taon? Napakahirap nito. Natapos ni George ang kanyang pagsagot sa loob lamang ng kulang sa 1 minuto. Ngayon, tingnan naman natin kung tama ang kanyang naging sagot. Ang 1, tama. Ang 0, tama. Mali. Ang 4 ay sayang naman. Pagdating sa pagkalkula ay para ng Diyos ang turing kay George. Pero nakapagtataka na nagkamali pa rin siya. Ay, talagang nakakagulat ang naging resulta. Ngayon, sino namang kalahok ang gustong sumunod na sumabak sa hamon na ito? Hamp, ako na. Hindi lang iyan, hiniling ko rin na dagdagan ang hirap nito. Mula sa 3-digit na addition at subtraction, gawin nating 4 na digit na addition at subtraction. Talaga namang kamangha-mangha, Mr. Kitahara, na siya mismo ang humiling na dagdagan ang hirap. Sige, humanda. Magsimula na ang oras. Isang minuto. Contender Kitahara, natapos niya ang pagsagot sa loob lang ng 1 minuto. Napakabilis naman yan.
Hindi ko man lang makita ng maayos ang mga numero, pero tapos na siya agad sumagot. Ngayon, ang kaniyang sagot. Tama kaya ang mga ito? Tingnan natin. Tatlo? Tama. 6. Tama. Ang huling tatlong numero. Tama. At ang huling numero? 9. Tama. Ang sagot ay tamang-tama lahat. Hindi nga nagkamali ang mga kalahok mula sa Sakura Country. Mukhang sa pagkakataong ito, sa kaniya na talaga ang kampyonato. Ang Huagwa ngayon ay mukhang hindi na naman makakapasok. Hi. Susunod, mayroon pa bang ibang kalahok na gustong lumaban? Bakit? Kayong mga tao mula sa Huagwa, takot ba kayong lumaban? Duwag, mahina. Hindi nyo man lang magawang lumaban? Sinabi mo pa, dahil takot matalo, sumuko na lang sila. Sayang lang sa oras. Sobrang-sobra na ito. Pangiinsulto at panghahamak na iyan. Sinong nagsabing walang lalaban? Ako. Nababaliw ka na ba? Kapag tumuloy ka, hindi lang kayo mapapahiya ng husto, madadamay pa ang kabuuang ranking nyo. Sa kompetisyon sa susunod na taon, hindi na sigurado kung makakasali pa kayo. Ininsulto na nila nang ganito ang ating bansa. Pero ang iniisip nyo pa rin ay ang sarili nyong ranking. Bakit ang init ng ulo mo? Pinapaalalahanan lang kita ng maayos. Kung walang lalaban sa kanila, para na rin tayong sumuko. Ano man ang mangyari, hindi natin hahayaang ang Sakura Country ang manalo nang hindi man lang nahihirapan. Mabuti! Isa ka ngang mabuting bata. Tama ang lahat ng sinabi mo. Ako, bata? Ako ang lalaban. Tinatanggap ko ang hamon. Hoy, kasali rin ba ang batang iyan? Mukhang 5 taong gulang pa lang siya. Mayroon na naman kayang lumabas na bagong henyo mula sa Huagwa? Nababaliw ka na ba? Siya si Kitahara Sasuke. Hindi pa ba sapat na naging kahiyahiya ang pagkatalo ng Huagwa? Ang laban na ito ay hindi laro ng bata. Kayo ang siguradong matatalo. Sige. At dahil dyan, magsimula na ang oras. Sandali po. Gusto ko pong dagdagan ang hirap ng level. Gawin nating 16 digits na i-divide sa 9 digits. Nababaliw na ba siya? Sobrang hirap na nga ng level ng Kitahara Sasuke at nagawa niya pang dagdagan iyon. Kalahok na Gu Mian Mian? Sigurado ka ba? Ang level na ito ay hindi pa nagagawa sa kahit saang nakaraang kompetisyon. Opo. Masyado siyang mapagmataas. Siguradong talo na siya. Sige po. Ayos iyan. Kalahok na Gu Mian Mian, maghanda ka na. Mabuti. Ngayon, magsimula na ang oras. Napakadaming digits naman yan. Sampung segundo. Ang kalahok na Gu Mian Mian ay natapos ang pagsagot sa loob lang ng 10 segundo. Ngayon, tingnan natin kung tama ang kanyang naging sagot. Tatlo, tama. 7, tama. Ang huling 3, tama. At ang pinakahuling digit, parang may mali yata. Sabi na nga ba, natsambahan lang. Isang batang babae, ano bang alam sa pagkakalkula? Sa pagkakalkula ng utak ng ganoon kahirap na mga tanong, madaling magkamali. Masyado siyang naging mapusok. Paumanhin po sa inyong lahat. Nagkamali lang po ako ng tingin kanina. Para sa huling kalahok? Oo, ganap na tama ang kanyang sagot. Tama talaga ang sagot ni Mian Mian? Paano nangyari iyon? Siguradong tsamba lang iyon. Ang kalahok na si Gu Mian Mian, 10 segundo lang ang ginamit para sumagot. Isang bagong world record ang isinilang dito sa laban na ito. Palakpakan. Magaling. Ipinahahayag ko para sa unang round ng kompetisyon, ang kalahok na si Huagwa ang panalo. Inaanyayahan ang ating mga kalahok na magpahinga muna sandali at maghanda para sa susunod na round. 10 segundo laban sa 1 minuto. Ito ay isang napakalaking tagumpay. Ang kalahok na si Sakura Country ay hanggang doon lang pala hindi man lang nakapantay sa isang batang gaya ni Huagwa. Kanina lang ay napakaangas mo, hindi ba? Bakit ngayon ay wala ka ng kibo? Totoo. Nagawa mo pa kaming insultuhin?
Humingi ka ng paumanhin sa amin ngayon din. Magsorry ka. Magsorry ka, 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 magsorry ka. Mian, salamat sa iyong paghihirap. Gusto mo bang kumain ng kahit ano? May dala rito si ate na kaunting prutas. Hala? Xia Tian, anong gagawin mo? Pasensya na. Pasensya na. Minalit kita noon at hindi maganda ang naging trato ko sa iyo. Patawad po. Ayos lang, mabuti kang bata. Walang pakialam si Mian doon. Bakit parang ang matured na kung magsalita si Mian? Oo nga po. Mula nang gumaling at magising si Mian sa pagkakasakit, parang nagbago na talaga ang pagkatao niya. Napakatalino ni Mian. Dapat siyang pumasok sa Hua Academy of Science. Nabalitaan ko kasi na ang Hua Academy of Sciences ngayon ay naghahanap ng mga henyo sa matematika dito sa bansa. Naghahanap sila ng mga paraan para malampasan ang mga hadlang sa makabagong siyensya at teknolohiya. Alam mo, susulat ako kay Elder Meng ngayon para malaman natin kung pwede si Mian. Ate, hindi madaling makapasok sa Hua Academy of Science. Inaamin ko na magaling talaga siya. Pero para makapunta doon, kailangang mapasama siya sa top 3 sa darating na kompetisyon para maging kwalipikado. Tama siya. Tsaka, bata pa masyado si Mian. Ito ang tamang edad para sa normal na pag-aaral. May punto ka. Siguro naging mabilis lang ang desisyon ko. Hua Academy of Sciences. Kung makakapasok ako doon, siguro ay magagamit ko ang teknolohiya ng hinaharap para pabilisin ang pag-unlad ng China sa larangan ng agham at lutasin ang kasalukuyang mga problema. Kuya, hindi ka ba nagtataka kung bakit ang laki ng ipinagbago ko? Oo. Bakit nga ba? Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Sana lang ay huwag kang mabigla. Sige po. Ang totoo, hindi talaga ako si Gumian dahil isa akong profesor sa matematika mula sa 21 siglo. Ano po? Totoo lang, hindi talaga ako si Gumian dahil lang galing ako sa ika-21 siglo bilang isang profesor ng matematika sa China. Ano? Kaya siguradong may kakayahan akong pumasok sa Hua Academy of Sciences. Huwag kang mag-alala. Mian, naiintindihan ni Kuya na gusto mong makapasok sa Research Institute pero hindi mo kailangang dahil lang doon? Ay kung ano-ano na ang sinasabi mo. Kuya, nagsasabi po ako ng totoo. Kaya pala ang bilis mong mag-compute dahil isa ka palang math professor mula sa hinaharap. Naniniwala ka na ba sa sinabi ko? Kung ganoon, ako naman ang pinakamagaling sa buong mundo, isang henyo sa matematika, na si Zhou Xiatian. Ang pangarap na yan, matagal ko na ring pinapangarap. Mian, si Kuya Xia Tian ay nagbibiro lang kanina. Ay, wag mo na itong intindihin. Mabuti na rin iyang, mayroon kang pangarap. Magsisimula na ang pangalawang laban. Hinihiling sa lahat ng kalahok na maghanda na. Mian, magsisimula na ang kompetisyon. Cheer ka ni ate. Ate Zhao, kung si Mian po ang mananalo sa laban na ito, pwede mo po ba siyang irekomendang makapasok sa Research Institute? Siyempre naman. Kung ganoon, pangako yan ha. Oo. Sobrang bilib naman siya sa sarili niya. Hindi madaling maging kampeon. Ayos lang yan. Mabuting may pangarap siya. Magsisimula na ang laban. Ngayon, sisimulan na natin ang ikalawang round, ang memory game. Ang kategorya para sa round na ito ay pagsusuri sa katangian ng tubig. Iimbitahan namin ang mga kalahok na suriin ang iisang baso ng tubig at pagkatapos ay ilalagay ang basong ito sa loob ng 100 iba pang mga baso ng tubig. Kung matagumpay na makikilala ng kalahok ang baso, diretso na siyang makakapasa sa susunod na antas. Pagkilala sa tubig? Hindi ba't pare-pareho lang ang hitsura ng tubig? Sobrang hirap naman ito. Mukhang ang mga organizer ay sinasadya talagang pahirapan ang mga tao. Ngayon naman, sinong kalahok ang gustong munang sumubok sa hamon ito? Ang pagsusuri sa maliliit na detalye ng tubig ay isang matinding pagsubok sa memorya at focus. Kung wala kang pambihirang bilis ng pagmemorya at talento, tiyak na mabibigo ka lang. Taglay ko ang titulong World Memory Master. Sa laban na ito, tiyak na wala ka ng pag-asang manalo. Talaga ba? Sa bukabularyo ng buhay ko, walang puwang ang salitang pagkatalo. Napakayabang mo. Hump, ako na ang mauuna. Sa mga staff po, pakibigay ang basong pinili ng mga hurado sa kalahok para masuri. Tapos ko na itong suriin. Maaari na pong tumalikod ang kalahok.
Susunod, bibigyan namin ng kalahok ng 2 oras para mag-obserba. Maaaring lagyan ng kalahok ang mga napupusuang baso ng lastiko para sa masusing pagkilala. Ngayon naman, magsisimula na ang oras. Napakabilis niya. Sa loob ng 10 minutong ito, nagawa na niyang masuri ang kalahati ng tubig. Ganun kabilis na identify ang target? Kalahating oras pa lang ang nakakalipas, talagang hindi ito kapani-paniwala. Kitahara Sasuke, hindi nakapagtatakang ikaw ang naging pangatlong pwesto sa Open Memory Championship noong nakaraang taon. Napakabilis ng memorya mo. Nahanap ko na ang target. Talagang nakakamangha. Nahanap na ng kalahok na si Kitahara Sasuke ang target sa loob ng wala pang 40 minuto. Ngayon naman, tama kaya ang nakuha niyang resulta? Panoorin po natin ang malaking screen. Tama, pagbati sa ating kalahok na si Kitahara Sasuke. Inaanyayahan ng kalahok na si Kitahara na maupo. Sa susunod na round, ako naman ang maghahamon. Sa susunod na round, ako naman ang maghahamon. 40 minuto? Napakabilis naman ito. Wala nang pag-asang manalo si Mian Mian. Ang makarating si Mian Mian sa puntong ito ay isa ng malaking karangalan. Ipagpatuloy mo lang ang iyong galing. Siguradong magagawa mo rin yan. Opo. Sa tingin ko naman, baka may chance siyang manalo. Susunod, inaanyayahan ng ating mga staff na ibigay ang tasa na pinili ng mga judge sa ating kalahok para suriin. Tapos na ang pag-oobserba. Kalahok na si Gu Mian Mian, sigurado ka na ba? Sigurado po ako. Pakiusap, lumayo muna ang kalahok. Pagkatapos, bibigyan namin ang kalahok ng 2 oras para mag-obserba. Maaaring markahan ng kalahok ang suspetsadong tasa gamit ang isang rubber band bago gumawa ng huling desisyon. Kaya naman, ang oras ay magsisimula na. Sandali lang. Ayoko nang mag-obserba. Mian Mian? Ano raw ang sabi niya? Ang sabi niya, ayaw na raw niyang mag-obserba. Totoo ba yan? Susuko na siya sa pag-oobserba? Ano bang pagkakaiba nito sa pag-atras sa laban? Napakayabang naman niya. Baka hindi niya lang talaga maalala, kaya hula na lang ang gagawin niya. Nakakagulat ito. Ang ating kalahok na si Gu Mian Mian ay tinanggihan ang ibinigay na 2 oras ng pag-oobserba at piniling magdesisyon kaagad. Ngayon naman, ang oras ay magsisimula na. Ngayon naman, umpisa na ang oras. Ang bilis niyang magbasa. Sa bilis na yan, parang isang tasa kada segundo lang ah. Wala pang 1 minuto. Nasa pangalawang lamesa na agad siya. Ang dapat ding tandaan ay pwedeng gumamit ang mga kalahok ng rubber band para markahan ang target. Pero hanggang ngayon, ang Gu Mian Mian ay wala pang nilalagay kahit isa. Nahanap ko na ang target. Nahanap mo na agad? Ang susunod na lamesa ay hindi pa natingnan ni Gu Mian Mian. Nakalimutan na ba niya? Nagyayabang lang yan. Sa ganoon kaikling oras, base sa lohika, imposibleng mahanap niya ang tamang tasa. Tama. Siguradong hula lang ang tinuturo niya. Siguradong talo na siya. Kalahok Gu Mian Mian, may isang lamesa pa ng tubig sa likuran na hindi mo pa tinitingnan. Sigurado ka bang nahanap mo na ang target? Tsaka, hindi mo pa nagagamit ang rubber band mo. Sigurado po ako. Nahanap ko na po ang tamang sagot. Ang ating kalahok Gu Mian Mian, sa loob ng wala pang 5 minuto, ay nahanap na ang target. Ang ganitong bilis ay hindi pa nangyayari kailanman. Ngayon, may bagong world record kaya na magaganap sa paligsahang ito? Tingin sa big screen. Sana tama ang sagot niya. Binabati kita, Gu Mian Mian. Tama ang sagot ni Mian Mian.
Nakuhang tama ni Mian Mian ang sagot. Sabi ko na nga ba, mananalo siya. Mian. Kailan ka pa naging ganyang kagaling? Ngayon, ipinapahayag ko na. Ang nanalo sa round na ito ay ang kalahok mula sa China. Gu Mian. Tutol ako. May milagrong nangyari. Siguradong dinaya ito. Isa lang siyang batang walang pinagmulang sikat. Paano niya nahanap ang sagot ng ganoon kabilis? At tinalo pa niya ako. Siguradong pakana itong inyong mga taga-China. Nakita niyo na lagi kayong talo sa bansa namin. Kaya ngayon kayo ang host. Gumagawa kayo ng kalokohan ng patago at ibinigay niyo na ang sagot sa kanya. May punto siya roon. Ang batang ito ay lumitaw na lang nang hindi natin alam kung saan nanggaling. At saka wala naman siyang maayos na background. At mukhang hindi pa umaabot ng 5 taong gulang ang edad niya nang galing pa sa probinsya. Paano niya malalaman ang ganoon kakomplikadong kalkulasyon? Ang galing sa math ng China ay dati pa namang mahina, kaya imposible silang maka-advance. Para sa akin, siguradong nandaya ang China. Kalahok na si Kitahara Sosuke, huwag kang magparatang nang wala kang ebidensya. Kung paratang man ito o hindi, kayo ang nakakaalam yan. Bakit? Dahil ba nalaman mong hindi ka mananalo kaya nagwawala ka na dyan? Ikaw. Anong ikaw? Ako. Anong ako? Sinasabi ko sa'yo, ang paligsahang ito ay naayon sa batas, bukas at malinis. Kung hindi ka pa rin kontento, punod ka sa proseso at pumunta sa korte para magsampa ng kaso. Hindi yung narito ka kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi mo. Magaling. Elder Meng? Siya ba yung huwago na punong matematiko na dati ring kakilala ng pinuno ng aming samahan, si Elder Meng? Mian, nagkita tayong muli. Magandang araw po, Professor Meng. Noong nagtatrabaho pa ang guro mo kasama namin, lagi niyang ipinagmamalaki ang kaniyang matalinong estudyante. Hindi ko akalain na ganito pala ang ugali mo. Professor Meng, naghahayag lang po ako ng aking duda. Isa lang siyang batang babae na wala pang 5 taong gulang. Mahirap paniwalaan na mayroon siyang napakataas na kakayahan sa matematika. Laging may mas magaling sa iyo. Hindi lang ikaw ang matalino sa mundo. Ang aral na ito, hindi ba ito itinuro ng guro mo sa iyo? Noong kompetisyon para sa pagpili, nandoon ako mismo. Nakita ko mismo kung paano niya sa loob lang ng 1 minuto na resolba ang mga problemang inaabot ng 30 minuto ang aming samahan sa matematika bago masagot. Kaya mo bang gawin iyon? Naaalala ko ang tanong na iyon, isa itong komplikadong equation kung saan pinagsama ang fractional equation at exponential equation. Napakaganda at napakahirap ng equation na iyon. At dahil si Elder Meng na mismo ang nagpatunay nito, ibig sabihin ay siguradong hindi mandaraya ang Huaguo. Kayong mga taga-Sakura, bakit tila natahimik na kayo? Di ba kanina lang ay napakayabang nyo? Hemp, lantaran niyong minaliit ang kalahok. Humingi kayo ng tawad sa amin. Humingi kayo ng tawad. Sorry, mag-sorry kayo. Sa inyong bansa ba ang pangunahing kagandahang asal na ang nagkamali ay dapat mag-sorry ay hindi rin ba itinuro? Sorry, humingi kayo ng tawad. Mag-sorry kayo. Pasensya na. Sorry. Mag-sorry kayo. Mag-sorry kayo. Sorry. Humingi kayo ng tawad. Ayos, ganiyan na. Mian, congratulations sa iyo dahil nakapasok ka sa finals ng International Math Olympiad. Nandito ako para tuparin ang aking pangako. Sabi mo noon na ayaw mo ng pera, kaya naghanap talaga ako. Para sa aking pamangkin, pinalitan ko ito ng mga hiligawin ng mga kaedad niya na mga math exercises, pati na rin ng mga libro tungkol sa matematika. Salamat po, Professor Meng. Mabuti at nagustuhan mo. Lolo Uncle Meng. Oh, siya Tian. Lolo Uncle Meng. Chunhe. Pamilyar na ba kayong lahat sa isa't isa? Si Uncle Meng. Dati rin siyang senior sa aming departamento. Magandang araw po, Professor Meng. Oh, nagkita tayong muli, Xiaojing. Ang mga papeles mo para sa pagbabalik eskwela ay tapos na. Pagkatapos ng ilang araw, maaari ka na muling mag-aral. Senior Gu, ibig sabihin ba nito ay muli kitang makikita sa loob ng school? Hi, Xia Tian. Ano ang tingin mo kay Xiaojing? Ayos lang, pero masasabi kong mabuti siyang tao. Aba, nakapagtataka na nakapagbigay ka ng magandang komento sa isang tao. Mian, sa susunod na kompetisyon, sa ibang bansa na ang laban nyo, kinakabahan ka ba? Sakto lang. Hindi naman ako kinakabahan. May kumpiyansa ka ba? Siguradong walang problema sa pagkuha ng kampyonato. Curious ako, saan mo ba nakuha yung self-confidence mo at ang galing mo sa math? Mian. Halika rito. May gustong sabihin sa iyo si Kuya. Mian. Hmm? Gusto mo ba ng ubas?
Sige po, gusto ni Mian Mian ng ubas. Magkano po ang tinda nito? 50 sentimos bawat kilo. 50 sentimos? Opo. Pabili nga po ng isang kumpol. Sige po. Tamang-tama na 1 kilo ito. 50 sentimos po. Salamat po, ingat po kayo. Salamat. Kuya, ano po ba ang gusto mong sabihin sa akin? Mian Mian? Nakita kitang lumaki mula noong bata ka pa. Halos lahat ng bagay tungkol sa iyo ay alam ko. Pero mula noong pagkakataong nagising ka galing sa iyong pagkakasakit, nagbago ka na. Hindi ka na gaya ng dati na palaging nakabuntot sa akin at bigla ka pang naging magaling sa math. Bukod pa riyan, nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na sumali sa kompetisyon. Samantalang dati ay sobrang mahiyaing tao ka at ang grades mo sa school ay katamtaman lang. Pati na rin, ang katotohanan ng dati ay hindi mo naman gustong kumain ng ubas. Dati po hindi ko gusto, pero ngayon po gusto ko na. Kung ganoon, ang galing mo sa pagkakalkula sa math, saan mo yun natutunan? Noong wala ka po, patago po akong nag-aral. Nakuha ko na lang ito sa kasanayan, marahil ay sadyang talentado lang ako. Talaga? Opo. Sinabi mo parati? Na ikaw ay galing sa hinaharap bilang isang math professor. Akala ko noon ay biro mo lang iyon, pero... Tamang sagot. Hanggang sa makita ko ang galing mo sa entablado at ang paraan mo ng pagsagot, hinding-hindi ito magagawa ng isang pangkaraniwang estudyante lang. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Dahil nabigyan ako ng pagkakataong mabuhay muli, kailangan kong alagaan si Gumiyamian para sa kanyang kuya. Kuya, ako mismo si Gumiyamiya. Tungkol naman sa profesor mula sa hinaharap, isang panaginip lang iyon. Ngunit simula noon, ang galing ko sa matematika ay talagang bumilis ang pag-unlad. Talaga ba? Mabuti naman. Natakot mo ng husto ang iyong kuya nitong mga nakaraang araw. Kuya, ako si Gumiyamian. At si Gumiyamian ay ako. Sige. Nakamura Shuichi Senior Brother, tapos na ang laban ko. Nakuha mo ba ang unang pwesto? Hindi. Hindi ako nakapasok. Wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Masyado kasing magaling ang kalaban. Sa bawat round ng laban ay binabasag niya ang world record. Oh. Mukhang kawili-wili yan. Sino siya? Biro ba to? Isang batang babae? Senior Brother? Siya nga iyon. Pakiusap, Senior Brother. Kailangang makuha niyo ang kampeonato sa Olimpiada. Hindi natin maaaring hayaang malamangan tayo ng mga taga-Huaguo. Isang bata lang hindi pa magawa ng paraan. Napakawalang kwenta mo talaga. Hemp. Bukas, kakatawanin ko ang bansang Amerika sa paligsahan. Sa oras na yon, panoorin niyo kung paano ko mapapanatili ang pagiging kampeyon. Salamat sa inyo sa pagsama sa amin sa ibang bansa kung hindi ay may mga papeles at proseso na talagang hindi ko alam kung paano ayusin. Walang anuman po. Nagbilin po si Elder Meng na kailangan naming masiguradong maihatid kayo ng maayos sa paligsahan. Nakakahiya naman po sa abala nyo. Ganito na lang, pagkatapos nito, ililibre ko kayo ng pagkain. Sige po. Galingan nyo sa kompetisyon. Huwag kang mag-alala. Mapapasa amin ang titulo ng kampeon. Si Nakamura, Shuichi ba talaga iyon? Ang nakaraang kampeon ng Mathematical Olympiad? Nabalitaan ko na. Isang mamamayan siya ng Amerika.
pero galing siya sa bansang Hapon. Gamit ang kanyang mataas na talino at husay sa matematika, lagi siyang kumakatawan para sa Amerika. Siguradong siya pa rin ang tatanghaling kampeon ngayon. Ang ibang kalahok na makakalaban niya ay malas talaga. Ikaw ba si Gu Mianmian? Ako nga. Kayo mga taga-China, puro panandali ang diskarte lang ang alam nyo, ngunit sa kasamaang palad. Ang swerte mo ay matatapos na rito. Ang yabang naman ng taong ito. Anong puro panandali ang diskarte lang? Ate, huwag kang magalit. May lumang kasabihan sa China na kapag masyadong mataas ang tingin sa sarili, doon bumabagsak. Kapag masyadong mapagmataas sa pagsasalita, siguradong makakakuha ng ganti. Tama ka. Oo nga, huwag kayong mag-alala. Mapupunta sa China ang pagkapanalo. Tayo na. Maligayang pagdating sa pinal na yugto ng International Mathematical Olympiad. Ang paligsahang ito ay nahahati sa dalawang bahagi, ang pagkalkula at paglutas ng mga problema, at ang huling yugto ay ang karagdagang bahagi, kung saan susuriin ang inyong mga nakamit na karangalang akademiko sa larangan ng matematika. Tungkol sa akademiko? Pagdating sa kaalaman? Hindi ba siguradong talo si Mianmian? Balita ko, ganito na ang naging takbo ng lahat ng mga nakaraang kompetisyon. Sinasabi nilang para ito makatulong sa pag-engganyo sa mga taong may kontribusyon sa matematika. Pero para kay Mianmian, ito ay talagang hindi patas. Siguradong hindi rin inaasahan ng mga organizer na may batang ilang taong gulang lang ang makakapasok sa finals. Salubungin po natin ang dalawang kalahok, si Nakamura Shuichi at si Gu Mianmian. Welcome po sa inyong dalawa. Para sa unang round ng kalkulasyon, mental math, kapag nagsimula na, sabay nasasagot ang dalawang kalahok. Pindutin ang buzzer kung tapos na kayong sumagot. Maghanda na ang ating mga kalahok. Ang oras ay simula na. Nakalimutan kong bata pa pala ako. Kulang ang naitulak kong lakas. Mukhang ang ating kalahok na si Nakamura ang unang nakatapos sumagot. Sama-sama nating tingnan ang tamang sagot. Tama. Ngayon, tingnan naman natin ang sagot ng kalahok na si Gu Mianmian. Tama rin. Sayang nga lang, nahuli siya ng ilang segundo. Tumuloy na tayo sa susunod na round. At ang oras ay simula na. Ito ay 7 numero i-multiply sa 10 numero. Ang mga digit na ito ay napakarami na. Sa ganitong kahirap, paanong may makakagawa niyan? Sa pagkakataong ito, ang kalahok na si Gu Mianmian ang unang nakatapos ng pagsagot. Sama-sama nating tingnan ang kaniyang sagot. Dalawa. Tama. 7. Tama. Para sa mga susunod pang numero, tama lahat. Ang huling numero na lang. Ang huling digit. Tama. Batiin po natin ang ating kalahok na si Gu Mianmian. Ngayon naman, papasok na tayo sa kailan lang naranasang huling yugto ng paligsahan, ang dual brain calculation. Dual brain? Ano ang dual brain? Masyadong mahirap to. Kailangan mong tumingin sa dalawang screen nang sabay na kumukurap habang sabay na nagka-calculate. Hindi ko man lang ma-imagine kung gaano to kahirap. Dual brain calculation? Naging rank 1 na ako sa kategoryang ito dati. Hindi ka magiging mas mabilis sa akin. Sumuko ka na. Talaga? Ang bilis ko ay mas mabilis pa kaysa sa'yo. Pinili mong mahirapan sa halip na sumunod. Mukhang ang paghaharap ng dalawa ay nasa kasukdulan na. Sige, pakihanda ang ating dalawang kalahok sa aking bilang. Magsimula na. Napakabigat naman ito. Madaling magkamali sa pagkilala ng mga numero. Hala, oo nga.
Bakit hindi man lang siya gumagamit ng ballpen? Sobrang yabang naman niya. Hindi ba niya alam na ang kaharap niya ay ang master ng calculate na si Nakamura Shuichi? Mian, galingan mo. Kamangha-mangha po, ang kalahok na si Gu Mian-mian na naman ang unang nakatapos ng kanyang sagot. Halina po at ating ibunyag ang mga tamang sagot. Sa una, tama. Sa gitnang bahagi, tama. At sa huli, ang huling isa, tama. Ipinapahayag ko na ang nanalo sa round na ito ay ang pambato ng China, si Gu Mian-mian. Si Nakamura Shuichi ay kilala bilang isang henyo sa larangan ng arithmetic pero natalo siya sa isang bata? Nakakagulat talaga ito. Ang matematika ng China ay umuunlad na. Naging swerte ka lang sa pagkakataong ito. Sa susunod na round, ako pa rin ang mananalo. Ang susunod na round, ang paligsahan sa paglutas ng problema. Para sa finals na ito, espesyal nating inanyayahan ng isang professor mula sa Amerika, isa siya sa mga pundasyon ng kasaysayan ng matematika, at siya rin ang aming tagagawa ng mga tanong sa round na ito, si Ginoong John. Si John po ba? Ang tanyag na tao sa modernong matematika na siyang nagtulak sa pag-unlad ng mundo ng matematika, si John, isang karangalan para sa akin na makita si Ginoong John. Pasok po kayo. Ginoong John, ikinagagalak ko po kayong makilala. Dahil sa isa sa inyong mga libro sa matematika, kaya ko pinili ang landas na ito. Oh, Nakamura Shuichi. Sikat ka pala. Nabalitaan ko na mula sa Amerika ay may isang henyo sa matematika kinagagalak kitang makilala. Ikaw naman siguro si Mian-mian? Pinahanga mo ako dahil totoo ngang isa ka lang batang babae. Kamusta po kayo? Kamusta rin sa iyo? Ang mga karanasan mo ay naikwento sa akin ng mga estudyante ko. Alam ko na napakabilis mong mag-compute, pero ang problemang ito ay hindi malulutas ng bilis lang. Malulutas ko po iyan. Napakayabang mo. Oh, ha. Kung ganoon, ay tignan na lang natin ang magagawa mo mamaya. Opo. Sige, hilingin nating maupo na si Ginoong John pati na rin ang dalawang kalahok. Ginoong John, dito po kayo. Magpapatuloy na tayo sa ating second round ng laban, ang paglutas sa problema. Ang tanong ay gawa ni Ginoong John. Ang unang makakakuha ng tamang sagot, siya ang tatanghaling panalo. Sisiron na natin ang oras. Simulan na. Hindi ba't ito ang isa sa 7 mahihirap na problema sa matematika, ang Poincare conjecture? Bagamat alam ko ang tungkol dito, pero para gawin itong tanong sa paligsahan, napakadalubhasa naman ito. Dalawang oras na ang nakakalipas, tignan nyo ang mga nasulat sa papel, ang dami na niyan. Ang tanong na ito ay napakahirap talaga. Mahihirapan nga si Mian-mian dito. Bakit tumigil si Mian-mian? Hindi tama. Hindi tama ang tanong na ito. Ang problema, tapos ko na. Ang kalahok na si Nakamura ay ang unang nakatapos ng pagsusulit at gumugol siya ng 2 oras. Ngayon, hintayin nating matapos ang kalahok na si Gu Mian-mian. Tapos na ako. Ang kalahok na si Gu Mian-mian ay tapos na rin at gumugol siya ng kabuuang 2.5 oras. Ngayon, ibibigay natin ang mga sagot ng 2 kalahok kay Sir John para husgahan. Hi. Nahuli siya ng kalahating oras. Mukhang matatalo na tayo sa round na ito.
Hanggang sa narating na ni Mian Mian, napakahusay na niya. Lumabas na ang desisyon ni Sir John. Kasunod nito, iaanunsyo ko na ang pinal na resulta ng kompetisyon. Ang sagot ng kalahok na si Nakamura Shuichi ay tama. Yes. Sa kalahok na si Gu Mian naman, nakakapanghinayang, pero ang kalahok na si Gu Mian ay may maling sagot. Mian, nagkamali ka ba? Sa susunod na round, tungkol na ito sa mga academic achievement, ano naman ang ipanlalaban ni Gu Mian kay Nakamura Shuichi? Mukhang ang mananalo na naman sa kompetisyon ay si Nakamura Shuichi. Talo ka na. At sigurado, mananalo ako sa susunod na round. Kayong mga taga-China, hindi nyo kami malalampasan. Kung gayon, ipinapahayag ko na ang panalo sa round na ito ay ang kalahok na si Nakamura Shuichi. Sandali lang. Ang sagot sa problemang ito ay mali. Idilat mo ng mabuti ang iyong mga mata. Dahil ang sagot sa tanong na ito ay isinulat ni Professor John. Paano ito magkakamali? Contestant Gu Mian, ang lahat ng tanong sa kompetisyong ito ay nanggaling sa napakaraming mathematicians at dumaan sa mabusising beripikasyon, hindi ito magkakamali. Pero ang sagot sa tanong na ito ay mali. Ang talo ay talo, kaya huwag ka nang gumawa ng eksena o manggulo dito sa kompetisyon. Security, paalisin niyo siya dito. Mian, bakit mo nasabing ang tamang sagot na ito ay mali? Dapat ay sa three-sphere. Sa pamamagitan ng Ricci flow na paraan, ay mag-collapse ito bilang isang singularity. Pagkatapos ay patunayan na ang three-closed manifold ay mag-collapse din sa isang singularity. Anong pinagsasasabi mo? Ang bahaging ito ay malinaw na pareho sa sagot. Posible ba na ang tanong na sinuri ng ilang daang mathematicians at ni Professor John ay magkaroon ng pagkakamali? Tama. Akala ba niya sa sarili niya ay isa siyang henyo sa math na makikita niya ang pagkakamali na hindi man lang napansin ng professor? Napaka-arrogante niya. Baka masyadong kinakabahan si Mian at mali ang pagkakabasa niya sa tanong. Hindi. Sa ganitong uri ng kompetisyon, hindi mangyayari ang ganung pagkakamali. Nararamdaman ko na tama ang sinasabi ni Mian. Gano'n naman po yun, di ba? Professor John, gumagawa lang po siya ng gulo. Puro lang siya kabaliwan. Gu Mian, huwag ka nang magpilit. Talo ka na. Dahil mukhang walang reklamo si Professor John, ngayon ay idinedeklara ko na ang nanalo sa round na ito ay walang iba kundi May pagkakamali nga. Totoong mayroon. Mian, ang sagot mo, ang siyang tamang sagot. Tama ka, tungkol sa patunay ng singularity, nagkulang nga kami doon. Sa problemang ito, talagang may pagkakamali kami. Hindi ko akalain na kaming mga matatanda ay matatalo pa ngayon ng isang batang babae. Kayong mga mula sa Huagwa, mayroon kayong kasabihan. Ano nga ulit iyon? Ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Grabe, talagang kahanga-hanga ka, iha. Nagkataon lang po. Pero Professor John, talaga bang naniniwala ka na tama ang sagot ko? Tama po, Professor John. Paano naging tama ang sagot niya? Baka gusto niyo pong suriin ulit, sir? Huwag na, hindi na kailangang tingnan pa. Ang proseso ng kanyang pagsagot ay napakalinaw. Perpekto nitong napunan ang mga bahaging naligtaan namin. Magpapatawag ako ng mga tao para itama agad ang mga parameter ng problemang ito. Mian, interesado ka bang sumali sa mathematics competition team ng aming Amerika? Ano mang kahilingan mo ay maaari nating pag-usapan. Ayoko po. Ang Mian ay taga-Wagwa kaya para lang sa Wagwa ko sasali. Tama yan. Haha, dahil sa isang henyong tulad mo sa Huagwa, ang mundo ng matematika ay may maliwanag na kinabukasan. Para sa laban na ito, ikaw na ang champion. dahil diyan, formal ko nang inaanunsyo na ang champion ng kompetisyong ito ay walang iba kundi si... Sandali lang po. Professor John, itatanong ko pong muli, sigurado ka ba na walang problema sa sagot ko? Kinukumpirma ko na wala ngang problema. Sige. Ang sagot sa problemang ito ay mali pa rin. Ang sagot sa problemang ito ay mali pa rin. Imposible. Ilang beses ko na itong
kinalkula. Ang sagot ay perpekto na. Hindi ito maaaring maging mali. Kung mali talaga ito, ibig sabihin, ay mali ang buong mundo ng matematika. Iyon nga, mali ang buong mundo ng matematika. Isang batang wala namang pinagmulan, nagawa niyang sabihing mali ang lahat sa mundo ng matematika, nawawala na ba siya sa sarili? Mahirap sabihin, hindi ba't sinabi niya rin dati na mali ang Professor John? At sa huli, napatunayan din ang sinabi niya. Professor John, ang problemang ito ay mula sa mundo ng matematika bilang isa sa 7 malalaking problema, isang bahagi ng Poincaré conjecture. Ngunit noon pa man, ang direksyon ng pananaliksik ng buong mundo ng matematika ay mali. Ano ang basihan mo para sabihin yan? Sasagutan ko ang problema kasabay ng pagpapaliwanag sa iyo. Dahil sa tunay na matematika, ang 1% ng inspirasyon ay mas mahalaga kaysa sa 99% ng kalkulasyon. Halimbawa dito sa convergence ng topological manifolds, kailangan lang ng isang Lin constant. Ilang dekada na akong nag-aaral ng matematika, pero hindi ko talaga maintindihan ang mga isinusulat niya. Sa simula pa lang ay hindi ko na maintindihan. Sa pamamagitan ng paggamit ng Ricci flow, ang paraan ng gradient flow sa manifolds para sa pananaliksik, mahihinuha na ang hinuha ng Poincaré ay tama. Contestant Mian, sa abot ng kakayahan ko ngayon, 1/4 na bahagi pa lang ng sagot mo ang kaya kong maunawaan. Ngunit ang aking guro, ang siyang nagmungkahi ng teoryang ito, maaari ko siyang tawagan at makausap. At pagkatapos, doon natin makukumpirma kung tama ito. Ang guro ng Professor John, siya ay isang tanyag na dalubhasa sa mundo ng matematika at pisika. Diyos ko, ang mundo ng matematika ay talaga namang magbabago na. Guro, kapapadala ko lang po ng mga litrato ng proseso ng paglutas sa inyo. Maghihintay po ako sa inyo. Sabi ni Guro, kailangan niya ng 10 minuto para suriin ito. Sige po, naintindihan ko. Ang sabi ni Guro, tama, ang ginawa ni Mian ay talagang tumpak. Ang Poincaré conjecture ay napatunayan na rin sa wakas. Magaling. Mahusay. Kami ng aking guro ay halos kalahating buhay na nag-aaral ng Poincaré conjecture pero lagi kaming nabibigo sa kalagitnaan at hindi mahanap ang tamang paraan. Mian, nalutas mo ang isang napakahirap na problema sa buong mundo, hahaha. Ang kalahok na si Gu Mian ay sunod-sunod na nanalo sa 2 round ng kompetisyon. Batiin po natin siya sa pagkakapanalo sa International Mathematical Olympiad bilang kampeon. Mabuti. Mian, formal po kitang inaanyayahan na sumali sa aming National Research Institute. Anumang benepisyo o sahod na gusto mo, sabihin mo lang. Ang Research Institute ng Amerika, isa iyon sa pinakamahusay na laboratorio sa buong mundo. Ang makapasok doon ay talagang napakahirap kahit si Professor John ay inabot ng 40 taon bago nakapasok. Ang ganyang pagkakataon ay ibibigay lang sa isang bata. Talagang ginagawa nila ang lahat para sa talento. Bihira lang tayong magkaroon sa China ng isang henyo sa matematika, tapos mawawala lang. Mian, pag-isipan mong mabuti, talaga bang tatanggihan mo ang ganito kagandang alok? Ang China ngayon ay dumaranas ng matinding pagsubok. Kung babalik ka, hindi sigurado kung makukuha mo ang ganito kagandang pagtrato. Malawak ang mundo, maraming pwedeng magawa. Kung saan ako kailangan sa pinakamahirap na lugar, doon ako pupunta. At higit sa lahat, ito ang aking inang bayan. Sige, hangad ko ang iyong tagumpay. Ang kalahok na si Gu Mian ang ating kampiyon. May nais ka bang sabihin? Buong puso kong iaalay ang aking sarili sa China at ibibigay ang lahat para sa aking bayan.